So mga lads, ituloy na po natin yung Anjo Eliana content natin kasi meron akong na-discover dito. Maraming salamat kay Banat Boy. Asan ba si Banat Boy? Eto, pakinggan natin. Kiniklip Sa politika, gusto yung yung side ni Tito Sen. Nandiyan siya sa side ng ng nakaalyado siya sa gobyerno eh. And actually, lahat naman ng senador dapat nakaalyado sa gobyerno. Gets? Kasi nga, taong gobyerno sila. Hindi naman sila taong Marcos. Kikita mo, again, si Anjo Eliana ay nanalo na ng ilang beses sa politika. Pero he doesn't really know the difference between someone working in government and those who have a party affiliation. Kasi yung party ni President Marcos, I think, ano ba yung tawag sa kanila? Hindi nakalimutan ko yung tawag sa kanila. Pero iba yung party, political party ni President Marcos. Tawagin na lang natin yung, ano ba yung sa campaign nila? Bagong Pilipinas, no? Diba? Bagong Pilipinas Party List. O ganyan. Hindi, mali yun eh. Pero ang point doon, magkaiba yung gobyerno at saka yung political party ni Marcos. Pero ito, kinukonflict niya. Pinaghahalo niya. Hindi yan sabaw. Okay, tuloy. Doon pa lang, hiwalay na kami. So, iba lang kayo ng political na pananaw. Pero dapat, kung taong gobyerno ka, kung sino yung magiging presidente sa 2028, you have to follow or at least yung kanyang mga suggestion na batas, susundin mo dapat. Or at least titignan mo in a very critical sense, di ba? Tuloy. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 years ago, membro ako ng Itbulaga. Magpapakatuta na lang ako kay Tito Sen. Hindi naman yon, pero wag mong siraan. Gets? Wag mong siraan si Tito Sen. Kasi yung ginawa mo, maraming abogadong nagsasabi na it's libelous. And I tend to agree with that. Okay? Tuloy. Anong ba yun? Wala ba akong sariling buhay? Wala ba akong sariling desisyon? Kasi malalaman natin in this video kung saan parlor siya papanig. Kung saan parlor ba si Anjo? O, tuloy. Tama. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Ayun. Ano to, habang buhay, perket magkasama tayo dati. Hindi yun eh. Dapat, iba yung paniniwalang politikal, paniniwalang yung personal na buhay, at saka yung taong gobyerno. Magkakaibang bagay kasi yun eh. Kunyari, ako, marami akong kaibigan na Marcos loyalist. Okay, kunyari, si Banat Boy, kinukonsider ko na hindi naman kami in the sense na magtropa, pero kaibigan ko siya. Ibig sabihin, okay ako sa paniniwala niya. Siguro, meron mga punto na magkakaroon kami ng debate about kay Marcos. Okay, di ba? Walang problema yun. May mga kaibigan akong DDS. Okay lang. Bahala kayo kung yan ang paniniwala nyo. Pero, wag nyo rin akong pepersonalin sana kung dinidibang ko yung mga DDS. Tama, di ba? Kasi patas-patas tayo eh. Meron mga nagagalit sa akin kasi medyo makatulpo ako. Nagagalit sila kasi hindi nila gusto si Rapi Tulfo. Okay, sige, paniniwala mo yan, idol. Bahala ka. Gets nyo? Ibig sabihin, hindi kami nagkakapersonalan sa paniniwalang politikal. Dito kasi, hindi lang siya basta politikal. Sila mismo yung nasa forefront. And si Tito Sen, technically speaking, kalaban nila si VP Sara sa politika. Kasi, tingnan mo, si Vico Soto ay pinopoy siya bilang maging presidente. Maraming gusto na maging presidente si Vico Soto. Ang basis ko dito is yung mga survey na lumalabas na kung saan siya yung statistical tie siya kay VP Sara. Ibig sabihin talagang siya yung napopoist na kalaban ni VP Sara. And yung mga senador na sinusuportahan ko, mga against sa DDS yun, yung mga paniniwala nila. Ideologically speaking, hindi ako pwede maging DDS kasi very left-leaning yung aking paniniwala. Liberal yung paniniwala ko. Hindi ako isang conservative. Medyo conservative kasi yung paniniwala ng DDS eh. Kung titignan mo siya on a macro scale, although hindi siya ganun ka conservative, nandun pa rin siya. Gets nyo? Pero hindi ko para personalin yung mga naniniwala sa mga DDS. Pero ako araw-araw akong pinepersonal ng mga yan. Kukutsain nila ako sa yung itsura ko dati, huhukayin nila yung mga past issues ko na kahit na debunk na o hindi naman napatunayan, ilalagay nila lahat dyan. Ganun sila eh.
So sana si Anjo, magkaroon ka ng konting delikadesa kay Tito Sen. Kasi naging boss mo si Tito Sen sa Itbulaga eh, 'di ba? Naging ano mo siya, principal mo siya bago pa kay sa VP Sara ng matagal na taon. Hindi magaling kang artista noon or at least nakilala kang artista noon, pero tandaan mo 20 years of your career. Hindi biro yun 20 years of your career ay you spend it on Itbulaga. Ibig sabihin, tumanaw ka lang ng konting utang na loob at wag mo siyang personalin. O, di ba? Bluff pa more. Tuloy natin. Dito sir, perket magkaibigan tayo dati. Hindi na pwede akong maniwala kay VP Sara. Again, that's not the issue eh. Hindi naman kasi yung issue dyan yung VP, yung pagsuporta mo kay VP Sara eh. Ang issue dito is yung below the belt na tira mo kay VP Sara, kay Tito Sen, which some lawyers here are saying na below the belt siya, which again, I tend to agree. I tend to agree with that. Oh. Sara at siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas. Kaya pala itong lalaki na to, kunyabit kay VP Sara. Kasi mamaya may paparinig ako sa iyo. Dahil wala akong presidente mo. Hindi lang presidente ni Tito Sen si Marcos. Presidente mo rin yan, okay? In fairness kay Tito Sen, kung naaalala niyo yung 2022 election, tumakbo sila ni Ping Lacson, di ba? Silang dalawa ni Ping Lacson, president, vice president, tumakbo sila. Wala, tropa eh. Tara, takbo tayo, panran, o. Talo. Pero, gets nyo, hindi niya presidente lang si Marcos. Presidente natin siya. Ako, hindi ko naman binoto yan eh. Pero, presidente ko pa rin siya. Kasi siya yung nanalo eh. Come on. Di ba? Itong mga DDS na to parang may sariling mundo eh. Kasi, eto na. Sasabihin ko na sa inyo ang dahilan. Maraming salamat kay Banat Boy Eto. Dito ako kay VP Sara. Dito ako. Dito ako sa DDS. Yun naman pala Pinahaba niya pa yung position. Putya, ano lang pala to? Yung mga paninira niya kay Tito Sen, para application form lang pala para maging DDS ya. Diyos mio naman, patawarin talaga. Ano bang ginagawa nitong mga tao na to? Ang lala, sabi nga ni Doggy, ang lala. Walang yaka, mag-a-apply ka lang palang senador. Di sana nagsisigaw ka na lang ng bring him home. Bring him home. Dapat ganun na lang pala. So ngayon pa lang nag-a-apply na siyang senador. Kasi nga 2022, anong nangyari sa kanya? 2019, tumakbo, talo. 2022, tumakbo, talo. 2025, tumakbo, talo na naman. I'm not sure kung tumakbo siya ngayon 2025, pero yung past election cycles, wala siyang pinanalo. That is something I am sure of. Kasi hindi naman siya, wala siyang position ngayon. Sabi ni Attorney Claire, siya daw ay nagtatrabaho kay Jinggoy. I'm not sure of that. I-correct niyo ako dyan sa baba kung hindi ako. Pero ang point dito, walang yaka. Walang yaka. Atitye. Walang yaka. Kaya pala pa na yung banat niya. Kay Tito Sen. Yung pala, tatakbo, matindi to. Kaya pala pinagkakaisahan to ng mga TVJ vloggers. Yung mga hindi bayaran yung mga yun, mga lods. Promise ko sa inyo, hindi talaga. Kasi sakto na sa kanila yung nakukuha nilang content sa TVJ. Kakain na sila dun eh. Diba? Shoutouts kila Chris Ulo, kila Models, kila Romeo TV, kila sino pa ba? Kila Jack Magnus, diba? Kayo. Okay nang inang yan. Yun naman. Tatakbo ka pala. Bring him home. Diba? At least si Philip Salvador, ang technique niya, sumipsep sa mga DDS. Ito kasi naging parang atat dog. Alam niyo yun? Yung kahol ng kahol. Nung pinalo ng nung tinignan nung kinakahulan niya, biglang tumigil. Ay, black lang po. Ano ang moral lesson dito? Please lang po, magsawa na kayo sa artista. Yung kredibilidad at saka yung merits
ang tignan nyo. Wag kung sikat noon or dati or ngayon. That doesn't matter at all. Pakinggan natin. Magdedeklara na akong DDS. Hindi pa ba? Hindi pa ba? Mag-a-apply na akong Senador Bryce. Mag-a-apply na akong Senador. Seryoso ba siya dyan? Sana nagjo-joke lang. Alam mo, Anjo, ang pinakamaganda mong gawin. Mag-focus ka na lang sa craft mo. Iwan mo na tong pagpolitika kasi hindi ka bagay rito. Kita mo, kahit anong prop up sa'yo ng mga DDS vloggers, ang dali mong i-debug. Actually, ako nga, kahit wala akong gawin kasi durog ka na dun sa mga TVJ vloggers. Shoutout sa mga TVJ vloggers, diba? Kasi nakikita nila kung sino ka talaga. Kasi bukod sa nakadaupang palad ka nila noon, alam nila talaga na wala namang masamang ginawa sa yung TVJ. Walang masamang tinapay na binigay sa'yo. So kung kakahulan mo si Tito Sen, sana minessage mo muna. Magkaibigan naman sigurado kayo sa Facebook noon. Anyway, yun lang naman, please. Ngayon pa lang, vote wisely. Gege mga lods.